Hi guys! Ang i-share ko ngayong araw na ito ay yung comparison ng Middle East, Hong Kong, and Canada over the years na simula nung nag-OFW ako ha. So ito lang yung mga ma-share kong based on my experience before hanggang sa ngayon. So since sa ako dati sa Middle East sa year 2023 to 2013, 2 years ako doon. Tapos sa Hong Kong naman kay 2019 to 2024, 4 years and 5 months. So 4 years and 5 months, so 6 years. And then sa Canada 2024 up to present. So kibali ano na akong OFW 4, 5, 6, 7 years and 6 months na akong OFW, no. So tagal-tagal na din pala akong nakatira sa sa abroad. So 2 years sa Middle East, 4 years and 5 months sa Hong Kong, and then 1 year and up to present sa Canada. So mag-start tayo sa Middle East. Sa Middle East, guys, ang language dito, kultura nila is super strict kay Arab, Manggod, and Muslims. Tapos sa Qatar ako noon dati, and then merong sa bahay ginagamit namin English and Arabic, and then the problem is kung yung mga younger ones na mga Arab, they can speak English. The problem is yung mga mama, yung mga mga matatanda na doon. Mga mama, mga lolo, so hindi pa sila marunong mag-English. So meron siguro naintindihan, but minimal lang, but so you have to learn their language, no, o aralin ang kanilang culture, pagsasalita ng Arabic, tapos pagsunod sa mga do's and don'ts. Marami silang don'ts doon kasi nga 'di ba, mga Muslim sila. Stricto sila, and then kailangan mong sundin. Kung ayaw mong sundin, and usually nag-uniform doon, may uniform sila doon sa mga household help sa bahay. And then sa Hong Kong is Mandarin, Chinese, and Cantonese. So dalawang Chinese doon, o dalawang language yung ginagamit nyo sa bahay lagi, English and Cantonese or Mandarin. But halimbawa, kung English naman kayong lahat, so nag-i-English kayo. But if there's yun nga grandparents sa mother side or sa father side, you have to learn. So natuto ko doon na magsalita ng Cantonese sa yung mga basic Cantonese lang, yung days, weeks, numbers, yung things inside the house, yung mga everyday conversation ba, everyday conversation sa cooking, sa cleaning, or going where to, from mga ganyan good. So kailangan mo siyang matutunan ng basic at least para may makakausap mo yung mga lolo or lola or mga yeye and popo. So yung sa marketing, sa paghawak ng pera, sa araw, sa days of the week. So those are just kanang mga basic na kailangan mong matutunan at least, kasi 'di ba, mahirap pag kasama mo mga lola, mga grandparents, and you cannot talk to them if you don't know how to speak Cantonese. Kaya yun lang ang alam nila. It's very minimal. Thank you, and yung mga kunti lang talaga. So, I made an effort, nag-effort ko nga mag-self-study on how to speak sa Cantonese. So, yun na, naging friends kami ni Lola. So, dito sa Canada is English good siya. Lahat, English good siya. Anywhere you go, except if you meet ka ng mga Filipina dito sa minsan nag-English lang kayo, but mostly Bisaya, Tagalog, so mix. But inside the house, sa working environment mo, English talaga. Like English, di man masabtandi ka naman nila maintindihan. So, yun. Ang trabaho sa Middle East, hanggang gising pa yung mga yan, ikaw gising ka rin. So, ganun din sa Hong Kong. Sa Hong Kong, pag gising mo hanggang gabi. Hanggang di pa yan lalo na kasi, di ba, maliit ang bahay nila. And then, halimbawa, sa sala ka natutulog, or yung kasama mo yung alaga mo sa kwarto. So, that depends on the situation. No? Pero most likely, pag gising pa ang mga amo, gising ka rin. Ganun yan sa Middle East and sa Hong Kong. Mahaba ang oras ng trabaho pagkagising mo hanggang sa pagtulog na yan. Or minsan, lagpas oras na gising pa ang mga yan. Dapat ikaw tulog na kasi diba may trabaho ka pa bukas. Sila, they can wake up late. But tayo na nagtatrabaho, sila hindi. Wala silang na, matulog ka na, iba.
The hours are long. But here sa Canada, kay 6 hours lang, or sa akin, 6 hours. 6 hours a day. Tapos, 6 hours a day. So, ang trabaho ko hanggang, Friday, or minsan, Sabado. So, depende yun sa usapan ng amo nyo. Kasi ako, 6 hours tinanggap yung Saturday. Kasi nasasayangan din ako, 3 oras lang naman. So, yun. And then, sa sweldo, yung nakausap ko, yung akin dati sobrang liit pa, nasa 13,000 lang ang palitan. 13,000 or 12, parang nanggayong pag sobrang baba, 10,000 lang talaga. Sobrang kababa nung panahon ko, year 2011, 2013. Sobrang baba siya. Tapos, ngayong nakausap ko yung kaibigan ko, nasa Saudi na siya. Nasa 1.5 Saudi Riyal daw. So, ang kapalit nun nasa mga 22 or 23,000 sa Philippine money. So, at least tumaas na siya ngayon. Pero nung time ko talaga, sobrang baba. And then, dito sa Hong Kong, sila over the years, nag-increase, nag-add ng tag $100 ata. Meron ding mga generous na amo nagbibigay ng increase lagi. Tapos bigyan ka pa ng allowance, ng pocket money, ganyan. So, ito yung sahod. Dati, 36,000. 36,000 and then mura siya teacher 3 sa Pilipinas ang sahod mo sa Hong Kong. So, dito, sahod, reveal. So, 6 hours a day na ha. Tapos, nasa mga 78 or 80. After tax na yun siya, wala na yung tax. So, bawas na ang tax noon siya sa insurance mo, sa, halimbawa, sa retirement plan. So, naman ko siya, binabawas yun sa parang income tax mo sa gobyerno, mayroong kakasing tax. So, ito na yung matatanggap mo, parang 78 or 80. Depende sa palitan. So, syempre, kakain ka pa, mamasahe ka pa, or may bibilhin ka pa, or needs mo pa. So, yun. Yun din. And then, sa Middle East, kung sila, merong walang day off. Minsan, yung iba meron, yung iba wala. But, yung dati, yung sa amin, yung batch ko, wala talaga dahil. Batch siya. Sa Hong Kong, kay once a week. Once a week sila dito. It's either Saturday or Sunday. Meron pa nga iba weekdays eh. So, weekdays or Saturday or Sunday. Depende sa usapan ng amo mo. Dito, Sabado at Linggo. Sabado at Linggo ang off mo dito, 2 araw. Sunday. And then, sa Middle East, pwede ka nila dito suguon, pwede ka nila utusan doon na maglinis sa bahay ng kapatid, ng mama, ng mga, alam mo yun, mga lola or mga, the same din sa Hong Kong, ganun din. Pwede ka rin nilang utusan maglinis sa bahay ng kapatid, ng bahay ni ganyan. Pwede ka nilang utusan, pero dito, hindi pwede. Bawal siya. Bawal siya dito, tapos, kasi matag manggod siya o as para kang nag-part-time. So, kung nag-part-time ka, lahi na po mong sweldo. So, lahi na po to siya. Pero, dili siya pwede diri Dili siya pwede na utusan ka na maglinis ka doon, dito, ganito, ganyan. Hindi pwede. Hindi kaya sa Hong Kong na or Middle East na ilagay, iwan kayo doon. Tapos maglinis kayo doon. Pwede nilang gawin yun, ginagawa nila yun. Pero hindi yun dapat, hindi yun siya dapat, pero yung iba ginagawa. So yun lang, share ko ngayong araw na ito. Thank you.